Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa usapang kalusugan, holistic dapat ang approach dyan. Kaya naman po, importante din na bukod sa glowing skin at healthy lifestyle, meron din tayong proper oral care. Kaya naman po, usapang oral health tayo ngayon kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Mommy Dims. And good morning din sa ating mga kapatid. Nako, Mommy Dims, tama yung sinabi mo. Kapag sinabi natin kasing balik alindog, hindi lang dapat balat ang healthy. Dapat kasama na dyan yung gums at saka ngipin. Kaya naman, in celebration of the National Oral Health Month, kasama natin ngayon si Dr. Benji De Los Reyes para turuan tayo ng tamang pag-aalaga sa ating oral health. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Doc! Good morning po. Maraming salamat, Doc, Yes for po. being here. Yes, Doc, umpisahan ko ng Sige po. tanungin ka, ha? Paano nga ba naaapektuhan, Doc, ng ating oral health ang kabuoang kalusugan ng isang tao? Meron ba itong koneksyon sa diabetes o yung mga iba pang sakit, kagaya ng sakit sa puso? Yes, Doc. Ang pagkakaroon kasi ng poor oral hygiene ay makakaapekto rin sa overall health natin. Kasi yung bacteria po sa ating bibig ay pwedeng pumasok sa bloodstream. Pwede ka magkaroon po ng diabetes, heart problem, at iba pa po. Ganun pala yun, no? Kasi alam mo, akala ng iba, okay lang yun, ngipin lang Oo. yun, wala naman yun. Pero in truth, kasi yan ang pinaka-entryway mo, Yes, no? opo. Lahat ng kinakain mo dyan dumadaan. Kaya very, very important. They say nga, oral health and also gut health are Yes po. parang Connected. magka-connected. Okay. Eto naman, Doc, ano ba yung mga pangunahing benepisyo or benefits, no, ng pagpapanatili ng maayos na oral hygiene sa pang-araw-araw na buhay? Kasi nga, nung binanggit naman ni Doc kanina about diabetes, these Yes are po. general, big things. Pero on a day-to-day basis, ano ba talaga yung benepisyo ng pagkakaroon ng or pagpapractice ng proper oral hygiene? Siyempre po, pag meron po tayong good oral hygiene, mas healthy po yung ating gums, yung ating ngipin, maiiwasan po magkaroon ng sira. Sabi nga namin, sumakit na ang lahat, wag lang ngipin. Ito totoo yan na kahit masakit ulo mo, kaya mo pa. Kaya. Tuhod mo, kaya mo pa. Pero ngipin mo, parang maya-maya ka. Gusto mo na talagang maglupasay eh. So, diba? masakit talaga yan pag Opo. sumakit ang iyong ngipin. Hindi mo pwede siyang itulog. Oo. Oo. Tapos, syempre, mas pagkakaroon po tayo ng self-confidence kung meron tayong maganda at maayos po na oral hygiene. At mas maganda makipag-usap pag meron po tayong hindi ka nais-nais na amoy sa ating bibig. Sa bibig. Opo. Totoo talaga Yes, yan. yes. Kasi minsan, di ba, parang, kunwari, pag kinausap ka, itong mga telltale na meron kang bad breath. Pag kinausap mo isang tao, tapos medyo napalayo siya ng konti, Doc, mapapaisip ka, naintindihan niya ba yung sinabi ko or may bad breath ako? Pero kasi ang bad breath, sabi nga nila, you will not know about it. Yes po. Kadalasan talaga, it's the reaction of the people that will tell you, may something wrong ba sa akin? It Yes, usually yes. comes from poor oral Oral hygiene. hygiene. Okay, Yes. eto, Doc. Ano naman daw yung dental flossing? Kasi ito, favorite ko itong ginagawa. I don't know, parang feeling ko linis na linis yung ngipin ko, Opo. no? So, dental flossing at yung kahalagahan nito sa pangkalahatang kalusugan natin. Opo. Pag hindi kasi tayo nagde-dental floss, almost 40% ng ating ngipin, hindi po siya nalilinisan. So, okay. mas magkakasira po siya pag hindi nagde-dental floss. Karamihan, yun yung hindi nagagawa. Na akala nila pag-toothbrush is okay na po. Pero kailangan talaga nagde-dental floss para nalilinisan yung pagitan ng ngipin hanggang gum line po. Okay. Ito na ang magic, no? Kasi dati pag tinatanong mo, gaano dalas ka ba nagtutoothbrush, di ba? Okay, dun muna tayo sa toothbrush. Gaano dalas ba dapat nagtutoothbrush in a day, Doc? 2 to 3 times a day po. 2 to 3 Yes times a po. day after, when you wake up, after meals, Apo. and then at night. Ito nga po yung ganyan. Yung iba is nag-toothbrush after kumain. No. Before dapat kumain. Bago kumain. Bakit, Doc? Ganito po kasi, di ba, pag tulog po tayo, stable tayo, tapos mas nag-grow po yung bacteria sa ating bibig. yan. Pag gising mo, pag kumain ka agad, yung pagkain na Bacteria. yun, magiging energy ng bacteria. So, kailangan mag-toothbrush ka muna para po malesen yung bacteria. Oh, Okay, mga ang kapatid, ganda alam nun, niyo na, ha? Magandang tip yun, no? Yes, Kasi opo. taas ang kamay ng mga kapatid natin na kumakain diretso kasi nangihinayang sa toothpaste kasi sabi nila, kakain pa naman Yes. ako, At di minsan ba? ay sa lasa po nung toothpaste. That's right. Ako kasi gusto ko yung lasa ng toothpaste. Okay, Opo. pero ito naman, gaano kadalas ba dapat nagfo-floss? Okay. 1 to 2 times a day okay na, pero pinaka-importante po ay yung gabi before po tayo matulog. Opo. Ayan. Bakit ganun, Doc? Bakit kailangan na bago ka matulog? Kasi po, yung na-accumulate pong dumi ng buong araw, doon mo tatanggalin.
Ano ba dapat, ano ko lang kasi ano ba dapat ang tamang proseso? Okay, mag-mouthwash ka ba muna, toothbrush and then flossing, or toothbrush, flossing, mouthwash, ano ba dapat? Dapat po is mag-dental floss muna. Floss muna. Floss muna. Para Okay. natatanggal po yung Yes. mga dumi sa pagitan ng ngipin. Okay, and then Tapos, toothbrush. and then mouthwash. kung gusto Actually mo. po yung mouthwash dapat before ka mag-toothbrush. After mo dapat mag-toothbrush, huwag ka nang mag-mouthwash. Okay, so tama. Wait. Mouthwash, floss, and then toothbrush. Tama? Yeah. Ganon. Opo. Mouthwash. Kasi po yung rason po na hindi ka na mag-mouthwash after ng toothbrush, yung toothpaste kasi May fluoride. may fluoride. Kailangan po ng ating ngipin. Okay. Nawawala kasi yung parang purpose nung toothpaste pag nag-mouthwash ka after Ang toothbrush. mahiwagang tanong, di ba, Doc, sabi nila, totoo ba yun na hindi ka dapat nagbumumog ng tubig after mong mag-toothpaste kasi Ayun. para maiwan yung Yes fluoride? po, yes. Oo, ganun pala yun. Pero Doc, paano nga ba nakakatulong yung regular na pagpo-floss sa pag-iwas ng mga sakit katulad ng gingivitis at saka periodontitis? Tama ba? Oo, Periodontitis. periodontitis. Pero Doc, bago mo sagutin yan, para sa mga kapatid nating hindi nakakaalam, ano nga ba yung gingivitis at saka periodontitis? Okay po. Yung gingivitis po, yun po yung pamamaga ng gilagid natin. May pamamaga, may bleeding, tapos may redness po. Minsan, pag natutbrush kayo, magugulat kayo, nagdurugo po siya. Ibig sabihin, may dumi and may bacteria. Okay. Yung periodontitis naman po, nag-progress na po siyang gum disease. Kasama na po yung bone. Ganun po okay. siya. So, umuuga na po yung ngipin pag may periodontitis ka. Yung gingivitis po is curable, pwede po siyang magamot. Yung periodontitis po is pwede mo na lang siyang i-stop yung pag-progress nung sakit. Pero paano, Doc, nakakatulong yung pag-floss dito? Yung pag-floss po kasi, yung pag-floss po dapat is hanggang doon sa gum line para po na tatanggal po yung mga dumi. Kaya hindi po sapat ang pagtututbrush lang po. Dapat nagde-dental floss po siya para mas maging healthy po yung ating ngipin at yung gums. Kasi pag hindi po siya healthy yung isa sa kanila, maapektuhan po yung overall health ng oral cavity natin. Ganda. Pala yun, oo So, nga. di ba ang dami natin natutunan? Doc, paano ba yung tamang pagpa-floss muna? Okay po. So, dito po, yung iba na nagfo-floss, lalo yung mga string, ito po ngayon, yung mga floss po dito sa harapan, nakatulong po siya para mas madali po nating malinisan. Yung iba na nagfo-floss, mali kasi up and down, up and down. Dapat po kasi, pag nag-dental floss po tayo, yung shape ng ating ngipin po, sinusundan nung floss. Kailangan po nating i-glide po doon sa may surface po ng ating ngipin. Hindi po lang siya straight na up and down po. Dapat gina-glide po siya sa may side po ng ngipin. Sinusundan po yung shape. Kasi okay. matatrauma po yung gums pag Up and natamaan po down. siya. Dudugo, Opo, dudugo. diba? Opo, matatrauma po siya. Okay. Po siya. Okay. Ang ganda. Ganun po. Ang ganda, Doc. And May even natutunan kids na daw, naman no? tayo. Even kids, you Oo. can actually Yes floss. po, dapat bata pa lang po yung mga baby, mga bata, nag-floss na po. Once po na tumubo yung ngipin ng baby at nagdikit na po yung mga ngipin nila, start na po na mag-dental floss para maging bonding na rin po ng parents doon sa bata. Agree naman. Yes po. Okay, Doc. Okay, Doc. Saan namin kayo pwedeng mahanap, contact just in case we have any more questions at magpakonsulta? Ayun po, pwede niyo po akong makontak sa aking mga social media, sa aking TikTok po, Doc Shaggy po. I love it. Maraming salamat, Thank you Doc. po. Thank Maraming you po. salamat. Thank you, Thank you po. Doc Rich. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.